Sa nakaraang chapter ay muli na namang nagarap ang dalawang hybrid devil na sila Rize at Denji. Ngayong chapter ay mayroong pangyayari kung saan magiging masama ang kalagayan ng Bomb Devil. At ang pamagat ng chapter 51 ay ang Dark Diving. Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Damien Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Makikita nga nating nagtititigan ng dalawa at naghihintay sa isa't isa kung sino ang unang aatake sa kanilang dalawa. Nang bigla namang pinandar ni Denji ang kanyang chainsaw at hindi na nagdalawang isip si Rize na atakihin si Denji gamit ang kanyang explosion. Pagkatapos nun ay tinamaan naman ang kanyang kamay na nagresulta sa pagkaputol neto. Sa lakas ng pagsabog ay bumagsak nga siya sa kanyang kinatatayuan. Pero bumangon naman agad si Denji at nilapitan naman agad siya ni Rize nang naiirita na nga ito sa kanya na hindi daw ba pwedeng mamatay na ito para sa kanya. Pero kung yun nga raw ang nais ni Rize, dapat nga raw ay pinatay na siya neto noong unang beses pa lamang silang nagkita. Pero wala na nga raw matatakasan pa ngayon si Denji at sumagot naman ito nang hindi nga raw sigurado si Rize doon. Nang sa sumunod na panel ay sinabi ni Denji na tinuruan nga raw siya neto na lumangoy at yun nga raw ay isang malaking pagkakamali na kung ganun nga daw ay lalangoy ba ito para makatakas. At pumorma na nga silang dalawa para sa susunod na pag-atake at si Denji ay nakahawak sa kanyang engine at si Rize naman ay naghahanda na para isnap ang kanyang daliri at sabay nga silang kumilos at si Denji ay pinaandar ang kanyang engine at si Rize naman ay inisnap ang kanyang daliri at tinamaan na naman nga rito ang kaliwang kamay ni Denji na nagresulta ulit sa pagkaputol neto. Pero makikita nga natin na ang naputol na kamay ni Denji ay merong chain ng chainsaw na kumokonekta dito at nagulat nga ito ni Rize at dahil pinaandar ni Denji ang kanyang engine, ang kanyang kanang kamay na naputol kanina ay nagkaroon din ng chain na kumokonekta sa kanyang kanang kamay at ang dalawang kamay na to ay inihagis niya papunta kay Rize na nagresulta sa pagkagapos ng chain sa kanilang dalawa. Tinanong nga si Rize dito kung kaya niya bang magpasabog kapag nabasa ito at sa sumunod na panel ay makikita nga natin na tuluyan ng lumundag si Denji kasama si Rize sa dagat. At mapapansin nga natin ang ekspresyon ni Rize at Denji habang unti-unti silang lumulubog sa ilalim ng dagat. Nang naabot na nila ang pinakailalim ng dagat ay unti-unti naaalala ni Rize kung gaano sila naging kasaya ni Denji noong tinuruan niya ito kung papaano lumangoy. Dito nga ay makikita natin ang isang napakagandang dagat at ang hampas ng alon sa pampang habang sumisibol ang araw. At sa sumunod na pahina ay nagising na nga si Rize habang nakahiga sa buhanginan. Nang bumangon naman ito ay mapapansin natin si Rize, Beam at Denji. At hindi nga makapaniwala si Rize na nirevive siya ni Denji. Ipinaliwanag naman ni Denji na nabubuhay na siya ng isang napakagandang buhay. At kahit siya ay mabugbog o mapunta sa impyerno at mamatay pa ng paulit-ulit, basta meron siyang masarap na makakain kinabukasan ay kaya niyang gawin ulit ang ginagawa niya. Pero kapag si Rize ay hinuli niya at itinurn over niya sa public safety ay mararamdaman niya na para bang merong tinik sa kanyang lalamunan. Kaya kahit siya ay may magandang buhay, kung meron naman daw isang pakiramdam na para siyang sinasaksak sa kanyang lalamunan ay hindi niya raw ito gusto. In short ay ayaw niyang makonsensya sa pag-turn over kay Rize sa public safety. Pero kaya raw bang sabihin ulit yun ni Denji kung papatayin na siya neto ngayon? Sumagot naman si Denji na kung mamamatay nga raw siya ay gusto niyang mamatay sa kamay ng isang magandang babae at yun nga raw ang motto niya sa buhay. Sobrang natatawa nga dito si Rize kay Denji dahil sa kanyang motto at kung may chance kang iniisip ni Denji na mayroong pagtingin si Rize sa kanya ay lahat ng yon ay kasinungalingan lang dahil produkto lang yon ng kanyang pag-iensayo at mukhang na-disappoint nga si Denji. Dagdag pa rito ni Rize na nag-failed nga siya sa kanyang trabaho at masyado ng maraming oras ang inilalaan niya para kay Denji kaya aalis na ito at magpapaalam na. Tinanong naman ni Denji kung gusto raw ba ni Rize na tumakas kasama siya at kaya niya nga raw lumaban para mas lalong tumas ang chance nilang makatakas. Sinabi naman ni Rize na napakarami niya ng napatay na tao at alam nga raw yun ni Denji at kapag ang katulad niya ay pinabayaan lang ay ibig sabihin na parang tinulungan niyang makatakas ang isang murderer na katulad niya at naiintindihan raw ba ito ni Denji. Pero kung yun nga ang kailangan niyang gawin ay yun ang gagawin niya dahil gusto niya pa rin si Rize hanggang ngayon. Nang nilapitan nga siya ni Rize, sabay nawakan ng kanyang liig at dibdib na para bang hahalikan na siya neto. Pero sa sumunod na pahina ay makikita nga nating dineslocate ni Rize ang leg ni Denji at bumagsak naman ito sa lupa at sinabing kailangan ni Denji na tumalino kahit konti at
at unti-unti na nga itong naglalakad papalayo kay Denji. Habang si Rise ay nakakalayo na, bigla naman sumigaw si Denji at tinawag si Rise na ngayong araw nga daw mamayang hapon ay maghihintay ito sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ni Rise. Sinabi naman ni Denji na bumangon na itong si Beam at i-start ang kanyang engine dahil hindi niya nga magawang maikilos ang kanyang kamay. Sa sumunod na panel ay makikita nga natin si Denji na nag-aasikaso na para pumunta sa coffee shop na sinabi niya kay Rise. At dito na nga natatapos ang chapter 51 at susunod ko na ang chapter 52 na may pamagat na Lost Love, Flower, Chainsaw. Makikita nga natin dito ang public safety na kinokolekta ang mga bangkay ng mga sibilyan na nadamay sa laban ni Rise at Denji. Makikita din natin dito si Aki Hayakawa at si Kishibe at meron namang ikinakwento si Kishibe tungkol sa fairy tale. Tungkol nga yan sa mga magulang sa Soviet Union na ikinakwento nila sa kanilang mga anak para pagalitan at takutin ito. At ang kwento na yon ay tungkol sa secret room ng mga sundalo kung saan nakatago ang mga bala ng baril. At ang lugar na yon ay napupuno ng mga batang wala ng mga magulang. At ang mga bata na yon ay walang freedom at hindi man lang nakakalabas sa lugar na yon. At sila ay tinatrato na parang isang bagay lang. At ang mga katawan nila ay ginagamit lang sa eksperimento hanggang sa sila ay mamatay. Habang ikinikwento ni Kishibe ang istoryang yon ay makikita nga natin dito si Rise na para bang ipinapoint out ni Fujimoto na si Rise ay kabilang sa mga batang yon. At tuloy na nga sa kwento, nadagdag pa dito ni Kishibe na ang istoryang yon ay supposed to be a fairy tale na patakot lang ng mga magulang sa mga bata hanggang sa nagkaroon ng newspaper at ang nilalaman nun ay nagpapatunay na ang secret room na yon ay talagang nag-e-exist at ang mga American journalist ay hinanap ang lugar na yon para sa katotohanan dahil yun nga ay ang usap-usapan sa lugar na yon at nagawa nga nila makapag-publish ng litrato ng mga batang biktima ng sikretong kwarto na yon. Pero hindi nagtagal, ang mga usap-usapan at haka-haka tungkol doon ay agad ding naglaho at ang bata nga raw na ng trick kay Denji ay isa sa mga batang yon. Sila nga ay ang mga soldier na ginawa ng Soviet Union at tinatawag sila bilang guinea pig. Mapapansin nga natin dito si Rise na nakatayo sa train station habang hawak-hawak ang bulaklak at mukhang nag-donate nga siya sa mga biktima ng Devil Attack dahil kapag nag-donate ka ay bibigyan kanila ng bulaklak kapalit ng iyong busilak na puso. Katulad ng ginawa ni Denji doon sa chapter 40. Sa sumunod na panel ay makikita nga natin na hindi tumuloy si Rise na sumakay sa train station at naglalakad na lang papalayo. At dito nga ay naglalakad na siya papunta kung saan sila una nagkita ni Denji at mukhang pupuntahan ni Rise si Denji para to pa rin ang sinabi ni Denji nang bigla namang napakaraming daga na humahabol kay Rise at nagkumpul-kumpulan ito at bumuo ng isang figure ng isang tao. Kinakabahan nga rito si Rise at naghahanda na para makapag-transform sa kanyang hybrid form nang bigla naman itong nagsalita at sinabing siya rin daw. At sa sumunod na panel ay makikita natin si Makima na nag-teleport gamit ang mga daga na bumuo ng figure ng isang tao at dagdag niya pa rito na gusto niya rin daw ang country mouse. Meron nga daw siyang kaibigan na nagtatrabaho din sa farm at tuwing tagsibol ay binibisita niya ito para tulungan sa kanilang trabaho at ang mga daga daw ay nagtatago sa ilalim ng pananim na nagiging dahilan ng pagkasira nito. Kaya bago pa matabunan ng lupa ng nyebe ay pinapatay na nila ang mga daga at para magawa ito ay kailangan mong magukay ng mga lupa at hayaan ng mga aso na hulihin at patayin ito at hindi niya daw maipaliwanag pero kapag pinapanood niya ang mga ganong pangyayari ay gumagaan ang loob niya at habang sinasabi niya yon ay biglang naputol ang kamay ni Rise na nakahawak sa kanyang pin bomb na pang transform sa kanyang hybrid form at makikita nga natin dito ang sandata na pumutol sa kamay ni Rise. Umatras nga ito para bumelo sa pag-atake at dinukot ang kutsilyo na nakatago sa kanyang likuran at tuloy nga si Makima sa pagkikwento at sinabing yun nga ang dahilan kung bakit niya gusto ang country mouse. Nang bigla namang pumesto si Rise sa likod ni Makima at dito nga ay na-penetrate ang kanyang puso gamit ang isang sibat at makikita nga natin dito si Angel Devil na siya pala ang gumagawa ng ganung pag-atake. Habang si Rise ay nanghihina na, ay susubukan niya sanang tanggalin ang pin ng kanyang leeg para makapag-transform pa. Pero pinigilan nga siya dito ni Makima at tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit daw ba hindi niya pinatay si Denji sa kanilang unang pagkikita. Dahil ang totoo daw, katulad ni Denji ay hindi pa nakakaranas si Rise na
na pumasok sa eskwelahan. Balikta nga ulit kay Makima at sinabi kay Angel na bakit daw hindi niya sinama si Aki Hayakawa. Dahil daw ba ayaw netong pumatay si Aki ng isang babae. At tama nga daw si Makima dahil isa pa rin siyang angel kahit na isa siyang devil. Habang tinitignan niya nga itong daga ay tinanong niya kung ang syudad nga daw ba ay isang magandang lugar. At makikita nga natin dito si Denji na naghihintay kay Rise. Pero unfortunately for him, alam nating hindi na makakatuloy pa si Rise. Sinabi nga dito ng amo ni Rise na kailangan na nga netong magsarado. At tulala nga dito si Denji habang hawak-hawak ang bulaklak. Dagdag pa dito ng lalaki na kailangan nga netong tanggapin na hindi sila bagay dahil magkaiba ang mundong kinikilusan nila. Nalalong ikinadismaya ni Denji pero bigla nga bumukas ang pintuan na ikinatuwa naman niya. Pero sa sumunod na pahina ay makikita natin na si Power pala ang pumasok sa store. At syempre as usual na ugali ni Power na self-motivated pa din. At nakabalik na nga daw ito at sinundan ng scent o amoy ni Denji. Dagdag niya pa dito na ano daw bang klaseng mukha yan at makikita nga nating nadismaya si Denji. Pero ano daw bang klaseng bulaklak ang hawak ni Denji at mukha nga raw bagay ito para sa kanya. At nagtitigan nga ang dalawa nang bigla namang kinain ni Denji ang bulaklak na dala niya. At as usual, si Power ay malaking sinungaling pa din dahil inaangkin niya ang bulaklak ni Denji. At dito na nga natatapos ang chapter 51 hanggang 52.